our beloved Boss Mike Cervera. At isunod na kagad natin to, mga kababayan ko. Sino? Eto, si Bato de la Rosa, mga kababayan. Nakaw! Nagtatago pa rin, mga kababayan ko. Nagtatago pa rin. Bato! Kakadalo sa budget hearing ng Department of National Defense sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, siya muna ang hahalili kay de la Rosa para depensahan ang 2026 proposed budget ng DND. Nako, eto na mga kababayan ko. Ha? Sabi rito ni Gemma Garais, Boss Mike, baka yung pera ni Mima ang hinahabol ng karelasyon niya. Talaga ba? Sabi naman ni Kokoy, Sarah, tigilan mo na din si BBM. Ewan ko ba? Ayan na nga. Boss Mike, baka yung pera ni Mima ang hinahabol ng karelasyon niya. Naku, ewan ko mga kababayan ko. Sige, tuloy. Eto na, si Bato, mga kababayan ko, hindi na ako makapagpakita. Ultimo po yung pagtatalakay sa mga budget ay kailangan na ng proxy. Ang proxy, mga kababayan, si Sherwin Gatchalian. Bato, ano na nangyari sa'yo? Akala ko ba atapang na tao? Ha? Anong gagawin? Anong gagawin mo? Saan? Kanino? Anong gagawin ko? Saan? Liwanagin nyo yung mga comment para maintindihan. Eto na. Mga kababayan ko, si Sherwin Gatchalian, ang hahalili, proxy. Dito nga, sa pagtatalakay, pagbabalangkas ng mga usaping budget. At ngayon, mga kababayan ko, si Ronaldo na senador, si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay hindi pa rin makapagpakita. Yan, Eva Narita. Umuurong daw yung yagbol, sabi rito. Chris Olo, isa ka pa. Anong ginawa nyo kay Mima? Ngayon, mga kababayan ko, ano ang gagawin ni Bato? Hanggang ganyan ka na lang ba? Mananatili ka na lang bang magtatago? Hindi mo ba ipagtatanggol yung sarili mo sa tamang benyo? Bumalik sa inyo yung ginawa ninyo kay Laila de Lima. Ngayon, hindi ka ba nahihiya kay Laila de Lima, Bato? Na ngayon ikaw ay nasasadlak sa isang ganitong problema na ikaw ay inaakusahan ng ICC sa pakikipagsapakat kay Duterte. Ganun na lang. So paano na? Ano ba? Naging palakang-bato ka na ba? Yung palakang-bato, kokak lang ng kokak. Pero kapag ka may tao, abay nagtatakbo, talon ng talon, papalayo. Ganun ka ba? So naging palakang-bato na si Bato. Nakakahiya. Mga DDS, yung idol nyo, takbuhin pala. So ngayon may kukumpara nyo kay Laila. Mas lalaki pa sa lalaki si Laila. Hinarap yung kanyang kaso na tinanim ni Duterte na Panginoon ninyo. Abay, grabe naman yan mga kababayan ko. Grabe naman ito. Kung etong si Bato ay hindi na magpakita, mananatili na lang na ganyan ka. Magtatago. Sa tingin mo, mauupo ba yung kaalyado nyo? Malabo na maupo pa yung mga kaalyado nyo. Diba, mga kababayan? Michael Alwag. Sabi ni Michael Alwag, 340 pa lang daw yung nagla-like. Baka naman lambing lang kakabalik lang ng boses ko. Para sa inyo. Baka naman isang like, isang share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na! Ngayon mga kababayan ko, ito ba ang klaseng leader ang dapat po nating hangaan? Tulad ni Bato de la Rosa na hindi maipagtanggol yung sarili niya. Samantalang noon, kaparehas ni Digong, nung wala pa yung warrant ng ICC,
Mga kababayan ko, napakayabang na itong kalbo na to eh. Di ba? Itong kalbo na senador na si Bato, nuknukan ng yabang nung wala pa yung warrant of arrest. Hinamon-hamon pa niya si Trillanes. Ngayon, mga kababayan, yung trabaho niya, iba na ho yung nagtumatrabaho. Anak ng pating na kalbong senador to. Takbuhin, nakakahiya. Biruin nyo, naging PNP chief ka pa naman. Buti pa, si Laila de Lima na naging DOJ secretary, abay hinarap yung kaso. Kakahiya. So mga didilis, mga bobot tanga na mga didis. Yan ba yung mga pinagmamalaki nyo? Mga walang yagballs. Mga walang kakayanan para ipagtanggol yung sarili. Puro takot. So, ibig sabihin, talagang ganun pala yung mga DDS, puro lang dak-dak. Pero kapag nandyan na takot sila. Ganon, mga kababayan ko. Takot! Ito na, tuloy natin. Nagpadala raw ng mensahe si Senator Bato na hindi siya makakadalo sa budget hearing ngayong araw. Wala raw binigay na dahilan ang senador. Wala nang ibibigay na dahilan niya. Ano pa magbibigay niyang dahilan? Sabihin niya, nagtatago po ako kasi po natatakot po ako sa warrant of arrest ng ICC. Ganon? Yung ba yung isusulat niyang dahilan? Yun naman talaga yung totoo eh. So wala nang explanation pa. Basta hindi ako makakadalo. Period. Ganon. Mga kababayan ko. Hindi makakadalo si Bato kasi natatakot. Alangan naman na ganun yung maging sulat niya. Naku, mga kababayan. Walay. Nga, mga kababayan. Nga, si Bato. Mukha ho, mga kababayan na etong si Bato, hindi na ho to lilitaw. Never na ho nalilitaw si Bato. Kailanman, mga kababayan, hanggang siya, magaya na po ito, siya katulad ni Kibuloy na mahuli na ng tuluyan. Yun na lang ho ang tanging paraan. Dahil si Bato magtatago na ho ito habang buhay. Hindi po to lilitaw. Opo, takot na takot nga eh. Paano pa lilitaw yan, Boss Mike? Takot na takot nga. Ano na masasabi nyo? Sa mga DDS, ano masasabi nyo kay Bato nyo? Mukhang takot na takot Wala na yung tapang. Wala na yung maisog. Kalimutan nyo na yung grupo nyo. Kalimutan nyo na lang yan. Yung maisog. Kulto ni Duterte. Yan na lang itawag nyo. Ang kulto ni Duterte. Ganon. So next, mga kababayan, eto. Kakaiba naman ito. Ang Pangulong Bongbong ay pinagkaguluhan ho. Nako, grabe. Matindi. Pangulong Bongbong, pinagkaguluhan. Pasok! Grabe, Pansinin nyo ito, mga kababayan, Pansinin nyong maigi si Manong Bongbong. Si Manong Bongbong, kapag ito pumunta sa isang lugar, kahit pinagkakaguluhan ng taong bayan, ay wala ho kayong masyadong makikita na humahawi. Wala hong hawak-hawak kamay na tila ba parang ayaw pa dapuan ng taong bayan. Si Pangulong Bongbong walang ganon. Pero kay Sara Duterte, piling kahit tatatlo yung tao, mga kababayan, mas marami pa yung tagahawi at yung mga naghahawak-hawak kamay para protektahan ito hong vice presidenteng baliw na yata. Mga kababayan ko si Pangulo, game na game. Yan po ang kaibahan nilang dalawa. Si Sara Duterte, feeling. May tumatawag. Wait lang. Boss. Bakit wala ka? Meron naman. Ilan? Isa lang? Saan mo ilalagay? Ay, pang school. Ng ano? Assessment, exam. Nagtayo ka na ba ng school? Oo. So, yun, kailangan... Meron kaming
kakao ngayon, libre yata ng test card. So libre. Libre. I-announce, Yung mga tao mo, i- kung magpalibre. eto. I-announce ko na, ha. Sa mga gustong mag-aral, naka-live kasi ko, boss, eh. NC2 sa TESDA. Libre ho ang pag-aaral, ha. Mga kababayan, hinging ko lang dito sa kausap ko, kung saan yung lokasyon at kung saan kayo, kung saan a-apply at makikipag-ugnayan. Anong teleponong tatawagan? NC2 assessment. Yan. So, pagkatapos nila dyan, pwede na magtrabaho, ano? Mag-abroad. Pwedeng mag-abroad. Ano daw yung mga course, boss? Barbering. Hmm. Yan, mga haircutting. Haircutting. Nails. Beauty care siya. Beauty care. Beauty care. Sige. Mamaya pagkatapos ng live ko, usap ulit tayo, boss. Sige, text ko sa'yo kung anong school, saka ano. Sige, text mo sa akin yung input, ipa-plug ko sa sa live, ha? Para makatulong sa mga kababayan natin. Libre tayo. Sige, ha? Okay, boss. Thank you. Siyempre, hihingan natin ng sponsorship. Magpa-plug na naman tayo mga kababayan. Kailangan meron tayong bayad. Shoutout nga pala, thank you sa ating sponsor, sa ating cup, sa ating damit, sa ating t-shirt. Ano po? Brand of Brothers. Opo. Kaya, Boss Manny Laksamana, maraming salamat po. Diba? Thank you po, ha. Yan, mga kababayan. Yan! Boss Manny Laksamana, maraming salamat sa aking t-shirt. Napakaganda. Sa aking cup, maraming salamat. At syempre sa Prada, sa aking shades. Pati Prada. Thank you po. Ito na. Pangulong Bongbong, mga kababayan ko. Kakaiba ito. Talaga naman pinagkaguluhan ho. Pinagkaguluhan ho. Diyan po sa Baseco. Si Pangulong Bongbong Marcos dumalaw. Grabe, Ayan, ha. Ayan, mga kababayan, walang ganun-ganon, walang hawi-hawi. Wala hong mga nakatali, hawak-hawak kamay. Wala hong mga nakapalibot na mga bodyguard na mga napakarami. Meron ho, syempre, mangilan-ngilan. Hindi ho katulad ni Sara na piling, mas mataas pa sa presidente. Tama? Feeling mas mataas pa sa presidente. Kung di ba naman makapal talaga mukha ni Sara, mga kababayan ko. Feeling presidente. Feeling mas mataas pa sa presidente. Biruin ninyo yung bodyguard, mas marami pa sa mga dumadalo sa rally nila. Si Pangulo, iba. Kita nyo, Kita nyo, grabe. Iyawan yung mga tao, mga kababayan, kasama pa si Isko, Kasama pa si Isko, mga kababayan. Tuloy. Grabe. Diba? Ay, nako. Nagkakagulo. Pinagkakagulo, si Pangulong Bongbong Marcos dito, mga kababayan. Hindi o kailangan ng tagahawi, hindi o kailangan ng napakaraming tagabantay. Nakala mo talaga, mga kababayan, ay marami talagang kukuyog kay Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong, kita nyo naman, organisado. Opo, pati yung mga kababayan nating Muslim dyan, sa may Baseco, abay, nakikigulo rin mga kababayan, nakikigulo rin. Iba, no? Yan po ang Pangulo na mga kababayan, makukumpara ninyo. Kung si Sara at si Pangulong Bongbong, ay yung kagawian po nila, yan mo yung mga basher dyan, okay lang yan. Mga kababayan ko, kung may kukumpara nyo
Si Pangulo kay Sara Duterte, malayong malayo. Si Pangulo, trabaho ng trabaho. Kahit na ho, anong gawin nila? Mga kababayan, si Pangulo tuloy-tuloy sa pagtatrabaho. Si Sara kapag nabatikos, nai-stress, nade-depress. Anong ginagawa ni Sara? Nag-a-abroad. Doon nagpapalipas ng stress, mga kababayan. Ano? Grabe, no? Si Pangulo, kapag pumunta, ulitin lang natin para sa karagdagan. Si Pangulo, pumupunta sa ibang bansa para po, siya ay magkuha ng mga investor. Si Sara, pumupunta sa ibang bansa para manira. Diba? Si Pangulong Bongbong, ipinagmamalaki tayo sa ibang bansa. Si Sara, gumagawa ng kahihiyan ng bansa. Si Pangulo, pinagmamalaki at talaga namang todo. Yung popromote ng mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Si Sara Duterte, sinisiraan. Tapos gusto nyo gawing presidente. Mga mangmang talaga kayo. Diba? Mga mangmang kayo. Yan po si Pangulong Bongbong, mga kababayan ko. Pinagkaguluhan at talaga naman, tignan nyo mga kababayan, nagtatrabaho, binisita po yung pong Corazon Aquino Hospital dyan. Kita nyo? Binisita po yung hospital dyan po sa Baseco, para masigurado at makumpleto yung pong mga pakakulangan. Isa pa! Grabe, no? Yan, no? Sisigawan yung mga tao. Kita nyo yung bang adik? Kundi ba naman mga bobo talaga, Kundi ba naman mga bobot, mga mangmang itong mga DDS na to? Yan ba? Ganyan ba yung adik para sa inyo? Kundi ba naman kayo mga bobot tanga? Grabe, Pinagkakaguluhan ng mga Muslim sa Maynila. Di ba? Grabe. Sipag, si Sara, anong ginagawa? Paki-explain nga. Si Sara, anong ginagawa? Ayun, mga kababayan. Depressed na naman. Nagkukulong na naman sa kwarto kasi hindi na naman nakuha yung gusto niya. Ayun, si Sara Duterte, nagmomok-mok sa isang kwarto. Di ba? Wala, mga kababayan, Our beloved Boss Mike,